Magandang hapunan na. Yan. Alam mo, sabi nga, nagsimula tayo sa isa, ba, dalawa, tatlo. Ngayon, napuno na ang upuan. Miracle. Pananalig sa Diyos. Amen. Sabi nga ni Mami, darating din yan silang lahat. Kaya, andito tayong lahat ngayon. Kaya hindi ko nga i-expect si natin, andito oh. Kasi Na andito ka sabi nga na. natin, napakabuti ng Hindi ko Diyos nga alam para na sa birthday ating ni lahat. Mami. Natagkaroon na tayo ng pananalig sa Kanya na Ako hindi ko. yung mga anak lang natin, mga apo natin, nababanggit lang ng Amang Siya, Yahweh, nagmamali, nakakatuwa, hindi niya. diba? Na, salamat Hindi kay man Amang ako- Yahweh. ano Yung matutunan silang mag-ganong mag-chat, gano'n. Na talagang napakabuti ng Diyos, sabi natin, hindi naman tayo masyado nang nahirapan sa kanila sa panahon ngayon. Kaya si Sister Dee. Pero noon, dahil siguro, ikaw, hindi ka sumusunod kay Amang Yahweh, hindi ka naniniwala kay Amang Yahweh. Eh, sino bang anak ang susunod at makilala si Amang Yahweh, di ba? Kailangan sa atin muna magmula. Kaya, sa totoo lang, kanina, hiyang-hiya kay Ama, na talagang hindi ko sa dati kilala, talagang nilalait ko ang kanyang pangalan. Hanggang sa ngayon, kumbaga sa ano, pinagsisihan ko man yun, pero nangyari, pinahintulutan yun dahil sa kawalan ng kaalaman ng inyong lingkod. Hindi ko siya talaga kilala. Ang kilala ko lang noon si Mama Mary. Si Jesus parang 50-50, ganyan. Pero sabi nga natin, sa panahon natin ngayon, kahit na nagkaedad na ang inyong lingkod, nagsimula ako dito sa 38 years old, pero ngayon 75 na. Pero mananatili pa rin ako kay Ama sa paglilingkod sa Kanya. Amen! Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Pero bago ako magsimula, napakahalaga na magsimula ako sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Yan lang kayo. Nakaupo lang. Nakakonsentrate lang tayo kay Ama. Amang banal, Diyos na dakila, Amang Yahweh. Ama, magandang hapon sa iyo, Ama. Tunay nga po, Ama, na kami ng iyong mga anak ay sama-sama ngayon sa mga oras na ito. Nagpupuri kami, Ama, at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na gumagawa ng himala sa buhay namin. Ama, pinupuri kita at sinasamba kita. Niluluwalhati kita, Ama, dahil ikaw ang aking Diyos na nakilala noon hanggang sa kasalukuyan. Kaya, Ama, ang lahat ng papuri ko, Ama, ay binabalik ko sa iyo sa mga oras na ito. Amen. Ama, huwag mo nang tingnan ang aming mga pagkakamali. Huwag mo nang tingnan ang aming mga pagkakasala. Bagkus, Ama, patuloy kaming lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. Naninitluhod ako sa iyo, Ama, katulad ng isang babaeng Kananiya, na Lord, Amang Yahweh, sa mga oras na ito, tulungan mo kami at kahabagan mo kami sa mga nangyayari sa aming paligid. Lord, itinataas ko sa iyo ang gera sa Israel na hindi pa rin matapos-tapos. Nawa, Ama, putulin mo na. Tunay nga po, Ama, na ikaw ay Diyos na amin na makapangyarihan sa lahat. Na magagawa mo, Ama, ang mga bagay na ito. Pwede mong ipangyayari. Kung loobin mo, Ama, sa pamagitan ng aming mga dasal at panalangin sa mga oras na ito. At ganoon din, Ama, ang nasa paligid namin, ang mga disaster na dumarating at parating, ang mga bagyo, Ama, ang mga lindol. Lord, ipaiwas mo sa amin, Ama, sa lugar namin, ang mga disaster na ito. Tunay nga po, Ama, ako'y nananalig sa iyo at sumasampalataya sa iyo, Ama, na magagawa mo, O Diyos, ang aking kahilingan sa hapong ito. At ganoon din, Ama, ang aming mga nasa Senado, Lord, ang mga naglilingkuran dito. Ama, tunay nga po, Ama, na punuin mo sila ng pag-ibig at pagkakaisa. Tunay nga po, Ama, dahil sa kanila, Ama, ay nangyayari na ngayon sa buhay namin. Marami ng Pilipinong naghihirap dahil sa mga nangyayari ito. Ngunit magagawa mo ito, Ama, sa mga oras na ito. Kung ikaw ay nasa bawat puso nila, kung ikaw ay nananahan sa kanila, magagawa mo, O Diyos. Ama, nawa ang mga anak mo na mapili namin, nahihirangin sa darating na eleksyon. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Ama, na kung ano man ang aming maisulat, Ama, sa aming mga pagbubuto,
Tunay nga po, Ama, na kasama ito, Ama, sa aming pananalig, na ikaw lamang, Ama, ang makakapili. Choice mo, Ama, ang maging paglilingkod ng mga taong ito ay punuin mo sila ng pag-ibig at pagkakaisa. Ama, inaangkin ko na sa hapong ito. Nawa, Ama, ay gagawa ka ng himala sa bawat buhay namin. Lalo-lalo na sa bansang Pilipinas. Ama, maraming salamat. Ang lahat ng papuri ko, Ama, ay binabay ko sa iyo sa pangalan ng iyong butong namin na si Jesus. Amen. Amen. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas at panibagong Pilipino kay Amang Yahweh. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Bagong Pilipinas. Praise the Lord. Bagong Pilipinas. Amen. Pero, Marie, ngayon mo palang maririnig ang tawag na ito. Natunay nga po na hindi na world, kundi war. May pagbabago. Pinapuputol ko na kay Ama ang war. Ayaw natin ang war. Kawawa naman si Ambel, hindi pa nagsisimula sa kanyang bagong pamilya. Ambel, kailan kaya kami makakahilot ng sabaw? Wish ko lang. Sabi nga natin, mangyayari yun kapag hiningin. Granted, kapag hiningi mo at nagkaisa kayo ng nanay mo, mangyayari. Kinabukasan, pwede ka na makakita ng siyota. Pero hindi kasali dito sa aking kanta. Hahawak ako dito. Gusto kong makita kayo lahat. Dapat happy birthday ang kanta ko, pero ito muna. Kakantahan kita para sa'yo. Okay. Pero hindi ito related sa iyong birthday. Mamaya tayo kakanta, no? Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the war? It's indeed when you say goodbye. Palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. Maraming salamat po! Maraming grasya. Ayan, kailangan maraming grasya. Siguro hindi naman siguro tayo aalis sa lugar na ito, sa community nating ito, kung wala tayong pananalig kay Amang Yahweh. Amen? Ang lahat ng papuri ko ay binabalik ko kay Ama. Ano pahabain ko ba ang pananalig na ito? Amen? Nasabi nga natin, salabat na ang lahi ni Mami. Pang ilang lahi na kay Ambel. Inihintay na lang ni Mami na magkaroon pa siya ng apo sa tuhod. Ako, nakahabol na mi. Praise the Lord kay JM. Talagang, may anak na si JM na talagang napaka-cute. Nakaalaga pa ang inyong lola. Kaya nga, napakabuti ng Diyos, pero hindi yan ang ebanghelyo ngayong araw. Isang babaeng Kananiya na lumapit kay Jesus. Alam mo, pagka sinabing Kananiya, sobra ang faith nila kay Lord. Ano kaya meron sa Kananiyang ito? Gayahin kaya natin, Marie. Amen? Nasabi nga natin, walang masamang gayahin ang isang mabuti na katulad ng babaeng ito. Lumapit sa kay Jesus, ngunit hindi ka agad siya pinansin. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa babaeng ito? Hindi ko pinakakain basta-basta ang pagkain ito, kundi para lamang sa aking mga anak. Panginoon, kahit namumu ang aking mga tuta ay kumakain. Hinihimod nila sa ilalim ng lamesa, kinakain pa nila yon kahit namumula. Ano ang ibig sabihin ng mumu? Nagpakababa ang babaeng ito sa ating Panginoon. Kahit na mumu nga naman para sa kanyang anak, ay pwede ba ipagbigay mo? Natunay nga po ang kahilingan ng babaeng ito, ang pagalingin mo lang ang aking anak. Ngayon na, dahil inaalihan ng masamang espiritu. Ngunit, sabi nga ng mga alagad, alam mo mga alagad para kami nila Sister Tessie sunod-sunod kay Brother. Brother, pwede ba pagbigyan mo na? Ang kulit niyan Kailangan, para maalis na. Ayan. Mga ganyan ang mga alagad. Pero sabi nga natin, ang Panginoon na hindi naman pinapansin kahit anong udyok mo sa Kanya kapag hindi yun ang mensahe. Amen? Alam mo, mayroon akong share na talagang hindi ko nang babanggitan mga pangalan. Pero ito'y para sa ating pamilya. Nasabi natin, di ba ang ating Panginoon, hinahanap niya yung isa na nagkamali, nagkasala. Hindi niya pinansin ang siyam na putsiyam, kundi yung isa'y nakatutok ang ating Panginoon. Bakit kaya? Di ba, pagbigyan mo na ang ating punong lingkod,
Pwede ba pagbigyan mo na siya? Diyan sa isa. Alam mo, ang hinahanap ng ating Panginoon, yung isang nagkamali ng landas. Tayo. Kahit na paano nandito na tayo. Pwede ba? Pwede ba pagbigyan mo na ang ating punong lingkod? Alam mo, sabihin natin, doon sa mga sinabi ko sa kanya, na paninuhod ko rin siya. Dahil yon ang kudyok ng Holy Spirit sa akin ng mga oras na yon. Dahil alam ko, na sabi nga natin, tayo, kahit na tayo ay palaging nagkakasama, hindi pa rin tayo talaga nagkakaisa. Kahit sa isang pamilya, amen? Aminin natin. Sabi natin, ang pag-amin ang siyang paglaya. Kung tayo may pananalig sa Diyos, yung nagkakamali na ito na tinututukan ng ating punong lingkod, pwede ba pagbigyan mo na ang ating punong lingkod? Siya ang nakakaalam. Sa Kanya nangungusap ang Panginoon. Pwede. Kaya nga, sabi natin, dahil sa pananalig ko sa ating Panginoon, bakit nilakasan ko ang aking loob para sabihin sa Kanya ang mga bagay na yon? Para makalaya rin siya. Amen? Palapakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. At ang babaeng ito, balikan natin, na sabi nga natin, naawa ang ating Panginoon. Siyempre, dahil testing lang naman sa Kanya yon. Pero ganun talaga kalaki ang Kanyang pananalig. Umuwi ka na at ang iyong anak ay magaling na. Si Marie, malakas din ang loob niya sa kanyang kapatid. Pero hindi natin pwedeng ibigay ang perlas sa baboy at yuyurakan lang. Hindi ganun kadali. Ang faith mo yun eh. Faith mo yun eh. Kailangan move on na. No. Sabi natin, ipagdasal mo, ang hipag mo, kayo ni Brother Boboy, mag-vigil ka palagi na ang kapatid mo, pagbalik mo sa lugar na yon, ibang-iba na sila, nakamove on na. Dahil sa iyong pananalig kay Amang Yahweh. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Ganon yun. Hindi mo basta-basta ibigay ang pananampalataya mo sa taong wala pang pananampalataya. Dahil yun ay regalo sa iyo, Marie. Regalo sa inyo ni Brother Boboy. Amen? Kawawa naman sila. Sino ang tutulong sa kanila? Diba? Kapag ang ating mga kapatid ay ganyan ang mga attitude, sino ang tutulong sa kanila? Diba? Alagad ng ating Panginoon. Alagad si Marie, alagad si Brother Boboy, at mayroon kayong pananalig sa ating Panginoon. Tsak yun! Makaka-move on ang iyong kapatid. Masakit ang nangyari sa buhay nila. Dahil, sabi natin, siguro nga, hindi pa sila close kay Lord, ngayon, nila iyon magagawa. Dahil sa iyong sinabi at tinuran mo sa kanila. Mangyayari yun. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon, mangyayari ang iyong ibig. Para mapalakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Pananalig sa Diyos. Marami nang ginawa ang ating Panginoon sa banal na aklat. Hindi ko na ito palalawakin dahil alam naman natin sagad na tayo sa oras. Pero sabi nga natin, marami pa akong ipatutoo. Ngunit sabi nga natin, nandyan na sa bawat puso natin ang pananalig na yan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dati ang pananampalataya natin, gabuti lang! Pero ngayon, sabi nga natin, nararamdaman ko, mga ibon na sa mga sanga natin ay nagkakalumpunpunan dahil sa iyong malaking pananalig sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay lagi ninyong hingin sa Diyos ang Panginoon at gabay. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, Hallelujah. papag-isip sa inyo lang. Hallelujah. Mga mabubuting Hallelujah. bagay. Hallelujah. At Hallelujah. kung kayo man ay Hallelujah. tumulong sa inyong kapwa, Hallelujah. kung pagtutulong mo Hallelujah. 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 na naayon sa kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Huwag ninyong Hallelujah. sasabihin lamang, Hallelujah. kundi Hallelujah. makita sa inyong mga baba Hallelujah. na kayo ay Hallelujah. makatumanan na Hallelujah. nagmamalasakit Hallelujah. at may katapatan na nagmamahal sa kanila. Hallelujah. At buong Hallelujah. pag-ibig Hallelujah. ay padamayo ko. Hallelujah. Dahil sila man Hallelujah. ay sarado pa ang kanilang mga mata, Hallelujah. Hallelujah. ang kanilang pandinig, Hallelujah. ang mga binita. Hallelujah. Ganun din Hallelujah. ang kanilang mga labi. Hallelujah. Hindi pa nila mabanggit Hallelujah. ang katotohanan, Hallelujah. ang tunay ng Hallelujah. katotohanan. Hallelujah. Pag-ibig
Amen? Ito yung ating i-share sa ating mga kapatid. Pag-ibig, hindi yung mga kaperahan. Amen? I-share natin sa kanila, ipatotoo natin sa kanila na kumilos sa iyo ang Diyos. Alam mo, kanina mayroon akong kinansiling sa kapatid natin na kapag may vision kang nakikita, habang ikaw ay nagbi-vision, ay sasabihin mo yon sa amin. Ipatotoo mo si Jesus na nakita mo ng mga oras na yon, nahihiya raw siya. Gusto mo rin, ikahiya ka rin ng ating Panginoon pagdating mo sa langit? Mabuti kung mapunta tayo sa langit, sabi ko. Na-joke ko pa siya. Pero yung babaeng yon, alam naman natin na visionary na sa dati brother sa RP. Na kagabi sabi ko, ikaw sister, dati may vision ka na. Ikaw yung ginagamit namin kapag may prayer meeting doon. Ba't ngayon hindi mo ginagamit? Nahihiya ako, Sister Mel. Ngayon, kung ikahihiya mo ang mga bagay na yon na regalo sa iyo ng ating Panginoon, ikahihiya ka rin ng ating Panginoon pagdating mo sa langit. Kung makakapunta nga tayo sa langit. Pero tumawa lang siya. Pero sabi niya, pipilitin ko. Dahil kagabi nakita niya kung paano nagbivision yung mga nandoon. Sabi ko, ganyan ka rin. Huwag kang nakanood sa kanila, kundi i-vision mo rin yung binivision nila. Kung anong ipinapakita sa'yo, gawin mo yung dito at pumunta ka rito sa harap. Tapos i-share mo rin sa amin. Kami, kahit hindi namin nakikita yung mga binivision nyo, kami naman ay nananalig sa mga sinasabi ninyo. Amen? Dahil nakita nyo aktual yan, yan ay regalo sa inyo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. At sana po, sabi nga natin, tayong lahat, na mayroong pananalig sa ating Panginoon. Panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoon. I-share natin ito sa ating mga kapatid. Huwag tayong matakot at huwag tayong mahiya na ipatotoo natin na nangyari sa buhay natin na kumilos ang ating amang nasa langit sa buhay natin. Kaya nga, humingi ka na mga imposibleng mangyayari sa buhay mo. Bakit hindi mo hingin sa mga oras na ito? Tsak! Ibibigay ba? Amen. Hindi ako magbibigay, kundi si Amang Yahweh. Palakpakan po natin ang ating buhay at Panginoon. Lord,